kumbaga sa isang bata, mga kapatid, ay bagong panganak, ay pinuputulan na lang ang, anong tawag yan, ang umbilical cord. Yung pusod, hindi tayo pwedeng patuloy na nakakabit sa ating mga magulang. Ngayon, parang talagang pinuputulan na tayo, mga kapatid, sa puso. Kailangan matuto tayo huminga sa ating sarili. Diba? Matagal na din tayo umasa. Kawawa na rin yung ating mga magulang. Kinakailangan natin silang pagpahingahin. Hindi naman tayo pinutol para magsarili lang. Kung hindi upang maganap natin ng buo ang kalooban ng Panginoon sa ating buhay. At tunay, mga kapatid, ayon sa kanilang mga pananalita, yung mga binibitawan nilang salita, mga kapatid, parang nakikinig ako. Ang lawak, mga kapatid, ng gawain ng ating Panginoong Diyos. At gagamitin tayo bilang instrumento ng kanyang ebanghelyo, mga kapatid, lalo higit sa mga huling araw na ito. Talagang nakakakilabot, mga kapatid, kung ating iisipin. Talagang tumitindig ang aking balahibo to the notion, mga kapatid, na hindi pa nga tayo nag-uumpisa. Nakikita na natin, mga kapatid, ang kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos. Yung amoy na kumakalat, mga kapatid, sa apat na sulong ng mundo ay hindi basta amoy. Ito'y amoy na nagagaling sa Pilipinas. At ang amoy na ito, mga kapatid, ay ikaw at ako, mga kapatid, na ikakalat ng ating Panginoon sa apat na sulong ng mundo ito, sapagkat nakikita natin sa ating mga sarili ang ating damdamin ay talagang nagliliyang, mga kapatid. Merong tinatawag ng alam, yung ating pagmamahal sa gawain ng Panginoong Diyos. Sila na rin mismo, mga kapatid, ang nagsabi. Mahirap kasi pag Pilipino magsabi, parang kontrabida ang dating. Pero pagka-Amerikano ang nagsabi, bidang-bida ang dating, mga kapatid. Maganda na lamang at narinig natin mula sa kanilang mga bibig na panahon na tayo, panahon na para tayo ay tumindig sa ating mga sarili, mga kapatid. Hallelujah! Sapagkat ang pananampalatayang kanilang definition ay iba sa ating definition. Hindi tayo nagmamalaki, subalit napakalaki ng pagkakaiba. Yung mga taong nagsasabing magkaroon kayo ng pananampalataya sa Diyos, meron pong pagkain yun, meron pong saving account yun, meron pong sasakyan yun, may magandang bahay yun. Subalit kung ikaw, Pilipino nagsasabi, I live by faith, walang laman. Hallelujah, ang predicator. Walang laman, mga kapatid. Yung ating kusina, talagang tunay, nananampalataya tayo sa ating Panginoon. Kaya tayo, mga kapatid, ang gagamitin ng Panginoon sa mga huling araw na ito. Hindi po ako galit. Excited lang. Kaya ako lang palayo. Excited lang, mga kapatid. Dahil kitang-kita na natin ang mga propesya na nagaganap mismo sa ating mga utang. Sayang ang word of revelation. So, slow down lang kumakain sa ating. Sayang ang word of revelation. Nais ko lang hiningan, mga kapatid, yung ating mga ushers. Meron po akong presentation ngayon, and I decided, mga kapatid, na hindi muna magturo, hindi ay mag-focus, mga kapatid, sa ating presentation. So, two parts, mga kapatid, yung aking ipipresent. Ang una ay PIM, at ang pangalawa, mga kapatid, ay yung ating event outside the Philippines. At pinapabatid ko lang sa inyo, mga kapatid, kalakip na dito ang blessing ng ating executive board, naka-line up na, mga kapatid, yung ating mga events sa iba't ibang dako ng mundo. Hallelujah, mamimili na lang kayo kung saan kayo pupunta. Mula, mga kapatid, sa Asia, lilipat tayo ng Europe o sa Amerika, mga kapatid. Yan yung mga apoy, mga kapatid. Ito yung mga apoy na kumakalat sa iba't ibang dako ng mundo. Akala
Akala nyo ba yung apoy, makikita nyo talaga yung literal na apoy? No, ikaw yung apoy na nagliliyab, mga kapatid. Punong-puno ng pananampalataya. Kahit na walang pera, naniniwala tayo na gagamitin tayo ng Panginoon, mga kapatid. Merong pananampalataya sa atin ito. There is faith in the house. I will say amen. There is believing in the house of the Lord tonight. So, hinihiling ko mga kapatid yung ating mga ushers. Umpisahan mo lang ipamigay yung ating mga forms. At mga pastor, panalangin lang at tignan nyo yung mga forms. Huwag nyo munang isang tabi, huwag nyo munang itago, hawakan nyo. At tayo ay mananalangin sa Panginoon. Pagkatapos ko magturo mga kapatid, kukuliktahin din ng ating mga ushers sa mga papilihan. Amen. Subalit sa ngayon ay tayo ay mananalangin sa Panginoon at nahibuin kayo ng Panginoon mga kapatid at gamitin tayo ng Panginoon sa mga huling araw na ito. Dito magsisimula sa atin mga kapatid. Shall we say amen? Praise God. And after that mga kapatid sa unang part at i-encourage ko rin kayo na biyahe na tayo. Umpisahan na natin mga kapatid. Hallelujah, meron diyang registration form at yung ating head usher. Mamaya, papaliwanag natin. So, meron daw ako isang oras kalahati. So, I'll take my time. Amen, para mapaliwanag ko sa inyong lahat, mga kapatid. Praise God. I'd like to ask kung sino man ang control ng ating PowerPoint. Okay pa ba kayo mga kapatid? Praise God. Okay. Praise God. Alam niyo ba yung damdamin niyo nung hindi niyo pa natagpuan ng ating Panginoon? Talagang merong kaguluhan, merong walang kapayapaan sa buhay mo. So masasabi ko mga kapatid, sa tagal ng panahon na talagang people need the Lord. Kailangan talaga ng tao mga kapatid ng ating Panginoon. Dahil kung walang ating Panginoon, walang kapayapaan. Kaya tayo nagkaroon ng kapayapaan ngayon dahil sa pag-ibig natin at kapayapaan na pinagkakaloob sa atin ng ating Panginoon Jesucristo. This world is truly hungry for something authentic. Hindi fake. Sabi nga mga kapatid, sa habang tumatagal ang ating pagpupuri ay nagiging katulad na rin sa Western. Huwag nawang mangyari mga kapatid na kopyang-kopya natin ang lahat ng pagkilos. Kaya nga sila naririto, kaya nga dinig na dinig sa apat na sulok ng mundo ang revival ng Pilipinas mga kapatid, sapagkat ito'y authentic ang luha, ang hilak mga kapatid. Tinuod yun, wala do'y pretentious mga kapatid. Karoon, butang-out na sa mga YouTube, akong kinakopya ang ilang mga style, maunang atong mga worship na iksoon, mula na po. Wala naman ako sinasabi sa atin. Subalit sa ibang mga denominasyon, ganoon na rin ang pagkilos mga kapatid. Kaya doon ka lang nakakakipa sa Mindanao Evangelism Summit na ang pag-awit mga kapatid ay pag-awit ng pagpupuri. Mga lumang awitin mga kapatid ay talagang tangos sa ating mga puso. Yan ang pagpupuri para pilihin natin mga kapatid sa gitna ng mga pagbabago ng technology, pagbabago ng mga bagay-bagay. Nawa ang pastor nagtatayo sa pulpito, ang song leader nagtatayo sa pulpito ay isang apostolic mga kapatid, hallelujah, na patuloy na ipinapangalan ang tunay na ebanghelyo ng ating Panginoon at yung uri ng ating pagpupuri. Namimiss niyo na ba yun mga kapatid? Unang panahon, makikita mo, naglulupasay ang mga tao dyan. Hallelujah, walang sumasaway. Wala akong sinabi. Ang masasabi ko lang, gutom ang Panginoon, ang gutom ang mga tao.
Huwag nating baguhin yung ating pamamaraan. Dahil pag binago natin, walang dahilan para pumunta pa sila rito kasi magkapareho na tayo ng style. Panatilihin natin yung Filipino dynamics, yung Filipino worship, mga kapatid, na walang halong pag-iimbot kung hindi talaga tulo, luha, tulo ang sipon. Amen. Kahit na anong itsura, kahit na anong amoy, basta hindi ka lalabas sa dako ng panandako ng pagpupuri hanggang hindi mo malasapa at hindi mo maramdaman ang Espiritu ng Panginoon. Walang pipigil, walang makakahinto, mga kapatid. Dapat ganon ng ganon ang ating pananampalataya. Amen. Praise God. Susunod na slide, mga kapatid, I'm reading from the book of Matthew chapter 28 verse 19. We all know this verse. I'd like to read it so you're hearing this afternoon. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost, teaching them to observe all that I have commanded you. And lo, I am with you always, even unto the end of this age. I am so grateful this afternoon because I know the name of the Father, I know the Son, and I know the power of the Holy Ghost, and His name shall be called Jesus, and His name shall be called Wonderful, Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father. To God be the glory. Amen. This is the doctrine, and this is the teaching that we are espousing to the world. Amen. Ito yung katuruan na ating ikakalat, mga kapatid, sa iba't ibang dako ng Pilipinas at maging sa ibang nayon sa ibang bansa, mga kapatid. The Great Commission, bakit natin is not a polite invitation. Hindi ito invitasyon na kinakailangan mo pang pag-isipan. Amen. Hallelujah. Sige, pag-iisipan ko kung gagawin ko o hindi. Wala tayong choice bilang mga anak ng Diyos, bilang mga ngarala. Mga kapatid, we are mandated to go therefore and make disciples of all nations. Hindi lamang bansang Pilipinas, subalit ang sabi ng banal na kasulatan sa lahat ng bansa. And we are here, amen, and looking, hallelujah, ay nahanap na natin ang ating lugar in the harvest of nations, mga kapatid, bansa sa bansa, hanggang magkaroon tayo, mga kapatid, ng foundation sa bansa yan. Amen. Sapagkat yan ang sabi ng banal na kasulatan, all nation baptizing them in the name of the Father. Praise God, praise God. Hindi po yan basta lang invitasyon. It is a divine imperative, a core command from Jesus Christ to all of His followers and to all of His disciples, past, present, and future. Yan ang turo ng ating mga magulang, yan ang turo ng ating mga pastor, at yan din ang magiging turo ng ating mga anak, mga kapatid, nung nakaraan, pagkasalukuyan, at ang darating na panahon, Jesus' name baptism, and in giving the gift of the Holy Ghost. Saan man tayo makarating, yumaman ka man, mga kapatid, meron lamang isang mensahe, ang apostolikong mensahe ng ating Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. It defines the mission and the purpose of the church and places undeniable obligation on every believer's
actively participate in the spreading of the gospel and the making of disciples across all nations. Are we ready to take responsibility, amen, to disciples other nation? Hallelujah, mga kapatid, ibabalita ko sa inyo ang mga magagandang balita na kung saan ang ibang mga bansa ay nakapila na mga kapatid upang marinig, hallelujah, kung ano ang nangyayari sa bansang Pilipinas. Tatanungin nila o tinatanong nila, ano ang ginagawa ninyo? Bakit nagkakaroon ng exponential growth ang Philippines, mga kapatid? Hindi sila nakapag-antay na dumalo upang makita nila kung ano talaga, o totoo ba talaga, o ito'y chismis lamang, mga kapatid. Dumating ang mga Thailand during the conference last week, mga kapatid, nagsasayaw sila, bagamat hindi nila naiintindihan ang pangangaral, subalit ramdam nila ang pagkilos ng banal na Espiritu Santo, mga kapatid. Merong mga Koreano doon, may mga Taiwanese doon, mga kapatid. Simula lamang yan, mga kapatid, sapagkat tayo ay magiging sentro ng pagpupuri at pasasalamat sa ating Panginoon. Amen. Huwag nating baguhin ang ating pamamaraan. Huwag tayong kumopya, mga kapatid. Hallelujah, tabahin natin at tingin natin ang tinig ng Panginoon na naaayon, hallelujah, sa dynamics ng Pilipino. Di ko rin mapagkakaila na nakalimutan ko yung aking sarili. Responsibility. That's our responsibility, mga kapatid. Ikaw at ako at tayong lahat. Amen. Slide 3, please. The urgent need, a world awaiting the gospel. Now, it was mentioned this morning, mga kapatid, that there are 8 billion people in the world. And of course, we rejoice and we thank God for the 6 million apostolic in all the world. But what is 6 billion compared to 8 billion people in the world? We have so much responsibility. Napakalaki ang bigat ng responsibilidad na nakaatang sa ating mga kapatid. Can you imagine? 70% of the world's population is not Christian. Lalabas ka, mga kapatid, nagkaroon ako ng pagkakataon lumakad sa mga eskinita, mga kapatid, ng England sa Britain, para lang ako lumalakad sa squatter area na kinalakihan ko sa Pitugo. Halos lahat ng eskinita doon ay pagkaari na ng mga Muslim, mga kapatid. Nabanggit yan kanina. Hindi ko gawa-gawa. Binanggit yan ni Brother Hini. Hinayaan nila na ang mga katuruan at ang mga pamamaraan ng Islam ay maikalat, mga kapatid, sa England. Kaya bumababa at dahil sa kanilang pag-ayaw sa katuruan ng nag-iisang tunay na Diyos, inayawan nila, mga kapatid, ng Israel at tinanggap nila, mga kapatid, ang katuruang Islam. Kaya nakikita natin kung paano bumabagsak at nawala na, halos mawala na sila sa mapa at kasaysayan, mga kapatid, ng bagong daigdig. 70% of the world population is not Christian. A staggering statistics highlights the immense spiritual need globally. Nakikita niyo na ba, mga kapatid, kung gaano kahalaga, hallelujah, ang napakalawak na pangangailangan na kung ang apoy ng Pilipinas, ang apoy na ating nararamdaman
Pilipinas ay maikalat man lamang natin mga kapatid sa iba't ibang dako ng mundo. Makikita natin ang apoy na yan ay magliliyab at kakalat ng kakalat mga kapatid. Kinakailangan susukan lang natin ng susukan mga kapatid, pakunti-kunti, hallelujah, ang apoy. Subalit nakikita mo, nagbibigas ang apoy na yan at lumalaki at kumakalat mga kapatid. Yan ang ating strategy. Nahulog. Amen. Diverse religious landscape beyond the non-Christian majority. Not yet. Even within Christianity, there are various denomination and expression. Now, I just want to be quick, man. So, ang ibig sabihin is 70% of the world populations is not Christians. So, ibig sabihin 30% na lang ang maituturing natin mga Kristiyano. 30%. And out of 30%, ito ang tanong. Ito ang tanong mga kapatid, ilan sa 30% ay apostolic? Ilan doon ang one is apostolic? Out of 30%, nandyan pa ang Roman Catholic Church, nandyan pa ang Evangelical Church, nandyan pa ang ibang Orthodox Church na tinuturing ng Kristiyano. Nasaan ang apostoliko mga kapatid? Kung hindi pa tayo tatayo at hindi pa tayo mag-iingay, hindi tayo makikilala mga kapatid. Panahon na upang tayo ay tumayo mga kapatid at tumakad at tayuan ang pananampalatayang ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. Hindi ito araw ng pananahimik, ito ay panahon upang ating isikaw ang tunay na pananampalataya mga kapatid. Hindi na tayo mananahimik sa panahon ito. Kaya nga sa prophecy, ang nakita mga kapatid ay mga Pilipino. Hallelujah! Siguro sa mga Pilipino na nandoon mga kapatid, daghan dito ang mga Bisaya kaysa saan kayo. Kung nitambong mo sa General Conference sa Amerika, couple of months ago, the highest delegation of Filipinos in that conference, pwedeng sa mga yun, napakaingay ng mga Pilipino, yung mga Amerikano doon na sanay sa tahimik, nakatingin nandun kami sa gitna, kwentuhan. Sabi, saan ba galing lupanag yung mga yun? Mga taga-Pilipinas yan, yan ang revival. Hindi pa nakatayo ng pulpito, sa put pa lang, nag-revival na mga kapatid. Paano pa? Kung ba kayo tayo sa pulpito? Wala na. Paano na? Bigyan na ng jacket-jacket. Bigyan ng jacket-jacket. Bigyan ng jacket-jacket. Kung nakita niyo ang video ng Isuon, i-request nila si Pastor Sampo, Pastor Cesar, mag-ampo dito sa first day of conference. Parang matibag ang conference mga kapatid. Parang matibag ang conference. Tingong ko, ituloy mo niyo, Pastor! Mag-preach ka na dyan! Ang po tama Isuon, one of these days, mag-preach at preach conference. Slide 4. We know the importance of one soul. Luke chapter 15, Jesus tells the parable of the lost sheep. A powerful story that profoundly illustrates the immense importance of a single soul in the eyes of God. In essence, mga kapatid, through the parable of the lost sheep paints a vivid picture of God's profound, personal, and active love for every individual, for every soul. It highlights that the value of one soul is immense. Hallelujah. And its repentance brings a
about celebration that resonate throughout heaven. Sa isang tao na nagsisi sa kanyang kasalanan, ang langit, mga kapatid, ay nagagalak at nagpupuri sa isang kaluluwa, mga kapatid. Hear me, I'm not talking about one soul. I'm talking about 70% of this world population having had a chance to hear the gospel of Jesus Christ. The message of salvation, the Acts 2:38 message, and the infilling of the Holy Ghost. Come on, church, let's pray and ask the Lord to use and give us wisdom to bring this about, hallelujah, to every corners of the world. We need understanding, grace, and commitment to participate in His mission of seeking and saving the lost. Wala akong alam na pastor na hindi nagmamahal sa isang kaluluwa. Wala akong alam na manggagawa na hindi umiyak sa isang kaluluwa. Dahil yan, mga kapatid, ang tawag ng Panginoon sa atin. At ang tawag na yan ay hindi biro, mga kapatid. Marami sa amin ang nais tumalikod, subalit ang tawag ng Panginoon Diyos ay napakabigat na natin. Amen. Next slide, please. Binibilisan ko lang, mga kapatid, in-inspire ko kayo. 2.4 billion Christians in the world. Now we're talking about billion, hindi ako mathematical, hindi ako good at mathematics, but palagay ko yung billion masyado ng marami. 31.2% of the world's population. At nandito, mga kapatid, yung uri ng Christian, I'm not talking about apostolic, water baptized in Jesus' name, filled with the Holy Spirit. U.S. has 52.87. Pinakamalaki, mga kapatid ng words. But you know what kind of Christianity I'm talking about? Ang bagong pope, mga kapatid ng Roman Catholic Church, sayang hindi nanalo si Padre. So kahit na Katoliko, Pilipino pa rin. Dinaya siya. Pangalawa, mga kapatid, Brazil ay talagang nagpapadala na sila ng iba't ibang ng missionary sa iba't ibang dako ng mundo. Hindi na sila umaasa ng tulong, sila na mismo. Sa maliit na kanilang makayanan, nagpadala sila at napakarami ng bansa ang kanilang napadalhan, mga kapatid, ng mga missionary. At ang sumusunod dyan, mga kapatid, ay Mexico. Amen. Napakalaking gawain ng Mexico sa Amerika. Amen. At ang pang-apat, mga kapatid, ay ang bansang Pilipinas. At meron akong damdamin, mga kapatid, na mauunahan natin ang mga yan sa mga susunod na panahon. Sapagkat sila ay matagal nang nag-uumpisa, tayo ngayon pa lamang nag-uumpisa, nag-uumapaw na, mga kapatid, ang blessing ng Panginoon, nag-uumapaw na, mga kapatid, ang pananampalataya. Maraming lumalapit at nagsasabi, Pastor Ben, paano kami makakatulong sa misyon? Anong gagawin namin para lalo namin mapagtibay ang gawain ng Panginoon sa apat na sulok ng mundo? Meron po nandun agad ang participation, nandun agad ang unity, hallelujah. Kung yun ay ating pagsasama-samayin, mga kapatid, masasabi natin, look what the Lord has done, hallelujah. Sapagkat hindi lamang isang bansa ang pwede natin padalhan ng missionary, hallelujah, sa susunod na mga buwan. Meron na naman tayong ipapadala dyan sa may Micronesia, mga kapatid, at ibang bansa sa Asia. Amen. Tulad ng sinabi ko,
inandoon ang totoong apostolic, mga kapatid. Hallelujah! Ang sabi ng mga pag-aaral, ng mga expert, mga kapatid, na nag-aaral sa mga demographics, mga statistics, ang sabi, mga kapatid, ng isang expert, ang sabi niya, the center of gravity of Christianity, a real Christianity, is shifting toward the majority world. Ang sabi niya, number one, ay ang Asia, ang magiging center, mga kapatid, ng gravity of Christianity, sapagkat nandito, hallelujah, at dito sa Asia, sino ba sa Asian countries, mga kapatid, ang nagdadala ng revival? Isa-isahin na natin, hindi ang bansang Japan. Well, I wish that would be true, amen, but not yet, not today, hallelujah. Bansang China, wala, mga kapatid. I hope one of these days they will rise up to the occasion. Wala pong nakitang bansa sa Asia na nagdadala ng revival na katulad ng sinasabi ng mga expert na ito, maliwan sa bansang Pilipinas. Hindi po akin ito, hindi ito po, mga kapatid, ay mga expert. Ang sabi nila that the center of gravity of Christianity is shifting to the countries of Asia. Bakit hindi nila masabi Pilipinas? Sabihin nyo na Pilipinas! Sabihin nyo na Pilipinas! Pilipinas! Ayaw nilang sabihin, isigaw natin, mga kapatid, Pilipinas! Isigaw natin Pilipinas! Isigaw natin Pilipinas! Pilipinas! Ayaw nila eh. Ayaw na lang. Napaka-obvious naman, mga kapatid. Amen? Kaya nga, nauna ako sa sarili ko, yung mga dadalo at nawa kayo ay dadalo, mga kapatid, sa Thailand sa mga susunod na buwan sa October. Hindi lang tayo doon pupunta para mamasyal at makinig. Mga kapatid, tayo yung mga apoy na pinapadala ng Panginoong Diyos. At bawat hakbang natin sa bawat bansa na yan, pinapanalangin natin ang bansa sa pangalan ni Jesus. Tumilos ka sa buhay. Hallelujah ng mga taong naninito, sapagkat tayo, mga kapatid, ang ambassador ng Panginoon. Magkakaroon tayo ng prayer walk sa bawat bansang ating tutubuhan, mga kapatid. Yan ang ministry natin. Hindi natin kinakailangan pang mangaral. Hallelujah, mangaral, mga kapatid. Kung hindi ka nananalangin, wag ka na po ng mangaral. Lalakad tayo sa mga iskinita, mga pasyalan, mga kapatid. Hallelujah, na ang ating paa ay nakaapak sa lupa at isinisigaw natin ang pangalan ng ating Panginoon. Diyos na makapangyarihan sa lahat, tumilos ka sa buhay ng mga taong naninito. Ang government, Panginoon, pinapanalangin namin. Ang presidente, Panginoon, pinapanalangin namin. Yun ang ating magiging misyon. Hallelujah! Tayong lahat ay gagamitin ng ating Panginoong Diyos. Saan ka man mga ruting, please, para mo, Pastor Pats, nandito kami sa Japan, nagkaroon kami ng prayer walk. Hallelujah, pinapanalangin namin ang bansang ito. Hindi ba napakagandang pakinggan habang ikaw ay namamasyal, nananalangin din, nagmi-ministry rin, mga kapatid, sapagkat tinatayo na ng Panginoon ang kanyang mga sundalo, mga kapatid. It is composed of all apostolic saints of God, from our leaders, hallelujah, to the members. We are going to march in the highways and the byways and claiming its countries in the name of Jesus. And there will be revival because we are going to saturate the city in the name of Jesus Christ. At hindi ako ang nag-glorify, at hindi ang ating mga leaders ang nag-glorify, si Jesus ang nag-glorify, mga kapatid. Hindi ko na kinakailangan ng pagawa pang malaking streamer
Hallelujah. Alam mo sa puso mo, napakalaki ng Jesus na nakasulat, mga kapatid. You're doing your job. You're doing your ministry. I am not kidding around. I am all serious when it comes to ministry. When it comes to the work of God. Come on, let's unite together and claim the promises of the Lord. In business world, na bahagi ko rito, ang sabi ng mga experts of business economy, center of commerce is Asia. Ganon din ang sinabi nila, mga kapatid. Ang sinabi nila in 40 years, that was 10 years ago, in 40 years, hallelujah, Asia will be the center trade capital of the world. I don't know how true that is. Amen. I'm just reading the book. But God has promised each and every one of us. Not because we are good people, not because we are special people, but because we are available. Hallelujah for the call of the Lord. We are ready to be a part of the greatest revival in the end time. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Christians around the world today find themselves in very different contexts than they did 40 years ago. And this forces Christians to think differently about the people among whom they live and work, the way in which they interact with them, and potential future cooperation. Based on the whole church taking the whole gospel to the whole world. Amen. We are bringing the gospel to the whole world. Again, the whole church includes all 2.3 billion Christians in all traditions. Lahat ng tradition ay magkakasama na tayo dyan sa 2.3 billion people. There were 18,800 Christian denominations in the world in 1970, and this number rose to 41,000 by 2010, and by 2020 it is anticipated that there will be 50,000 Christian denominations. This has a huge implication for cooperation and fragmentation. Remains a challenge for Christians around the world. Now the shift of global south has been documented. In 1970, 41% of all Christians lived in Africa, Asia, and Latin America. And by 2020, the figure is expected to be 64.7. The church there has grown more rapidly than general population. Pentecostal charismatics and independent charismatic has grown at nearly 4 times the growth rate of global Christianity. In 1970, this Christian represented 5% of global Christianity, but today they represent 26%. In the next few years, I truly believe that the apostolic, one God, water baptized, Holy Ghost filled would represent, amen, a big amount, hallelujah, in that number. Praise God. Apostolic will march, amen. Apostolic will be the head of that march, proclaiming the name of Jesus. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Last 2 slide, please. Umiyak ako, mga kapatid, dahil sa akin pawis. Balik muna natin, mga kapatid, sa isang slide. Reaching the world.
Slide 6. Hindi ba napakagandang pagmasdan, mga kapatid, ang watawat ng Pilipinas? Amen. Nagkaisa tayo at ang Spiritong ating nararamdaman ay hindi natin mapaliwanag. Magkahalong proud at pasasalamat na tayo ay bigyan ng Panginoon ng pagkakataong maikalat natin ang kanyang ebanghelyo. Hindi ba yan napakagandang pagkakataon, mga kapatid? Hallelujah! Nakita natin dyan sa mga marching na yan, hindi tayo ang nagplano, hindi ang executive board ang nagplano, hindi ako ang nagplano, ang Diyos ang siyang nagplano, mga kapatid. Nilagay niya na ang mga Pilipino sa iba't ibang sulok ng mundo, mga kapatid. At nakita natin nung sila ay nag-uwian, mga kapatid, mayroong pagtangis, mayroong pagluha, may mga smile of tears, joy, mga kapatid, dahil napaka-proud natin maramdaman, hallelujah, na kahit saan man tayo umabot, mayroong nagmamahal sa ating samahan ng isang organisasyon na patuloy na nananalangin sa ating lahat, mga kapatid. Ilang taon bang lumipas ay parang kahapon lamang, mga kapatid, ang hindi ang pag-ibig at ang pagbukas ng ating mga braso ay ganoon na lang, mga kapatid. Parang hindi nagkahiwalay, parang hindi lumayo, parang nandyan ka lang sa tabi, mga kapatid. Ganoon ang ating nararamdaman. Hallelujah! Ang maganda sa mga Pilipino na kahit saan man sila makarating, hindi nakakalimutan na meron silang Diyos na nagpala sa kanila, meron Diyos na nagligtas sa kanila, na meron Diyos na patuloy na gagabay sa kanila. Ganong uring Espiritu, mga kapatid, ang siyang gagamitin ng Panginoon sa mga huli. The Philippine Apostolic Church, a growing force in the national outreach. The Philippine Apostolic Church is experiencing a significant surge in its effort to reach the nation. Far from a localized or stagnant movement, it's increasingly demonstrating its commitment to evangelism and community engagement across the Philippines. Bilisan na lang natin ang konti. Next slide, please. Yung ating superintendent, nung kami ay nagpag-usap sa office, ang sabi niya, napakalakas na kanyang, napakalaki na kanyang burden na makakita ng mission na makapagpadala tayo ng missionary sa Asia. At ang sabi niya, hindi lamang ako ang nagsabi nito, Pastor Pax. Sinasabi ko sa iyo, ipanalangin natin na makapagpapadala tayo ng missionary sa Vietnam. Yun ang sabi ng mga kapatid sa Vietnam. Wala sa isip ko ang Vietnam, mga kapatid. Nung ako ay inibitahan sa Thailand, sinare ko, mga kapatid, ang kabigatan ng ating executive board at ng ating leader. Nabanggit ko na nagkakaisa ang Pilipinas na magpapadala ng missionary sa Vietnam. Walang kaabog-abog, mga kapatid, doon sa aming lamesa at kami kumakain. Ang sabi ng pastor, Pastor, wala ka ng problema. Sinagot na ng Panginoon ang pananalangin mo. Sapagkat meron tayong pastor na kapatid na kalilipat lang sa Vietnam at handang-handa siya magpagamit sa Panginoon. Kahit hindi siya suportahan, nandoon ang kanyang asawa at nandoon kumikilos na siya sa gawain ng Panginoon. Para akong sinarapan ng apoy, mga kapatid, ng lingas, ang sabi ko, Panginoon, kalooban mo na ako'y naririnig ko.
bakit ako na ganito. Walang dahilan kung bakit ako pupunta, mga kapatid, ng Indonesia. Nagtanong pa nga ako, bakit nga ba ako pupunta ng Indonesia? Yung pala ang kalooban ng Panginoon. And lo and behold, mga kapatid, after meetings, after mga hindrance, nandyan sa ating minamahal Regional Superintendent Pastor Mario, sa ating meeting, meron hindi madali, mga kapatid, may mga challenges sa mga pag-uusap, subalit we were able to push through at na-appoint, mga kapatid, hallelujah, si Brother Inso as our first missionary to the country of Vietnam. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. To God be the glory. Kausap ko siya, Pastor Mario, itong isang araw lang. Hallelujah, sabi niya, Pastor, nandito kami, kasama ko ang mga 11 mga Vietnamese na mga pastor. I want you to talk to them, to the leaders. So, alanganin pa ang mga kapatid, pinasa yung telepono. Hallelujah, nakausap ko yung pinaka-leader nila doon. Ang sabi niya, Pastor Pats, I have heard of you, and I know you, and I'm asking you right now, in Jesus' name, that we need the help of the Philippine church. We need the help of the Philippine church. We want you to come and help us establish, hallelujah, our country. We need more people. We need you guys to help you organize, hallelujah, Vietnam. Ganon, mga kapatid, ang larawan ng Pilipinas sa ibang dako ng mundo. Nangangailangan sila ng tulong. Ipagkakait pa natin, mga kapatid, ang maliit na tulong na pwede natin ipagkaloob sa kanila. So hinihiling ko, mga kapatid, ang bawat isa sa inyo, mga kapatid. May isang picture pang pinakitala siya. Next slide, please. Ito yung mga batang Vietnamese, mga kapatid. Hallelujah, kahit nandoon sila sa gitna ng communism, walang pipigil sa apostoliko. Hallelujah. At yung ating pastor, mga kapatid, yan ang estudyante sapagkat siya ay teacher. Ang sabi ng bata, mga kapatid, sa kanyang magulang. Tinanong ang kanyang magulang kung si Jesus ba ay Diyos. Ang parang naging sagot ko, pagagalingin ako ng Jesus, siya ang Diyos. Pinanalangin mismo ng bata, mga kapatid. Gumaling yung bata, mga kapatid, dahil nanalangin sila sa pangalan ng Panginoon. Dumating ang magulang ng bata, pumunta doon sa simbahan, natakot pa yung ating pastor sapagkat naka-uniform pa, mga kapatid. Alam mo naman doon, communism, ang sabi niya, patay, makukulong na ako. Hallelujah ba? Dahil, alam mo naman, Muslim dito. Dumating ang magulang, mga kapatid, at tinanong, ito ba yung teacher? Teacher mo? Yes, I'm the teacher. Ang sabi, mga kapatid, ng general pala sa military, mga kapatid, ang laki ng posisyon, hallelujah, sa gobyerno. He said, now I believe in Jesus Christ. Sapagkat pinagaling yung anak ko, ngayon ay maniniwala na ako na si Jesus nga ay ang Panginoon. Purihin ang Panginoon, mga kapatid. Habang tayo ay nag-uusap, nakikita natin ang apoy na kumakalat, mga kapatid. Hallelujah. Ang sabi ng pastor, Ben, pwede ko pang sabihin sa iyo, pero please huwag kong sabihin sa internet o saan. Sana walang mag-like. Dahil doon sa vision, mga kapatid, na nakita ang Pilipinas na mayroong sword na with flaming fire, mga kapatid, ay natouch yung Vietnam. Ang Vietnam, mga kapatid, kumalat sa China. Nagkaroon ng apoy na China na pakunti-kunti hanggang kumalat. Mga kapatid, as we speak, ang koneksyon ng taong ito, mga kapatid, hallelujah, ay matitrace natin doon sa China. Meron ng mahigit 50 mananampalataya, mga kapatid,
na nagpupuri sa ating Panginoon, pinaghalong Chinese at iba pang mga lahi international at karamihan mga Pilipino, dahil ang Pilipino kahit saan nakakarating mga kapatid. Hallelujah! Kaya kasubukan natin ang gawain ng Panginoon. 6 months pa lang yung ating pastor doon. Ngayon, meron na siyang 40 plus na umating sa kanilang tahanan. Hindi man siya marunong mag-Thailand, meron nag-i-interpret sa kanya. Kita mo, gagamitin talaga tayo ng Panginoon. Gagamitin talaga tayo ng Panginoon, mga kapatid. Paniwalaan ninyo, we need to embrace this. We need to believe it and we need to support it. This is our moment. We have heard this so much. We have heard this so many times. So many prophetic utterances. Pero mga kapatid, sabihin ko sa inyo, kahit na makailang libo pang prophecy ang marinig natin, kung you don't embrace it and support it, they will keep prophesying and nothing will happen. But I challenge you tonight, as little as you have, hallelujah, in your heart, kung magkanilang meron sa inyo at sasabihin mo, Pastor, nais kong makatulong sa gawain ng Panginoon, narito ang balik kong nakayanan, ibibigay ko sa gawain ng Panginoon. Shall we stand as you begin to sign, mga kapatid, yung mga form ninyo? Hindi natin inihiling o pinipilit sa inyo, mga kapatid, pero nakita niyo naman, hallelujah, ang pagkilos ng Panginoon. Kailangan ng finance, mga kapatid, ang gawain ng Panginoon. Maging ang konferensya nito, it needs finance. I'm not asking you to give a big amount. I'm just asking you, doon sa ating mga pastor, kung makapagbibigay kayo ng pledges, mga kapatid, sa inyong BIM, kukolektahin yan ang ating mga